Araw sa ating lahat, sa Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad, kumusta kayo lahat? Welcome po kayo ulit sa Munti Natin Channel. Yung mga kaibigan natin, mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ko lang at like na rin sa ating mga video sa FB, Jim Sasso, sa TikTok naman, MSTV TikTok, sa ano naman natin is MSTV Official Vlog, YT. So dito, pag-usapan naman natin, bibigyan lang tayo ng reaction at opinion na rin. Pag-usapan natin dito ngayon tungkol pa rin sa pagdeklara ni VP Sara. Medyo kahit sa ang sulok ngayon, pinag-usapan yung pagdeklara ng pagtakbo sa 2028. Dito naman sa atin, bilang simple naman, bigay tayo ng opinion. Sa ngayon kasi talagang malakas si VP Sara. Isa nilabas lang ng isang survey sa isang kilalang TV station, talagang 85% kumasang-ayon na si VP Sara maging presidente. Ganun pa man, may 2 years pa mahigit. So, may mga pantapat tayo na karapat-dapat. Maaari pa sino magbago yung nasabing survey. Sa kung may maayos talaga na patakuin tayo na pantapat dito, kailangan naman yung karapat-dapat. At saka, pakita natin kung paano naman ang masinsyo ng ating bayan. Huwag na yung puro paninira kasi hindi na nakakabuti sa ating bansa. Kagaya dati, kung natuloy-tuloy yung unity na yun, napakaganda na sana yun. Kaya lang, siguro may iwasan. Yung ilang mga nakapaligid sa nakakataas, mali rin yung payo, yung personal na interest yung ginagawa. So, napapahamak tuloy. Natutuloy yung sa ating bansa, naapektuhan. Ito man, di pa naman lahat para magkaisa. So, dito yung mga, naman natin, mga congressman naman natin at saka yung mga senador dito, siguro iyan na rin na, tumayo na rin sila kung saan sila, kay VP Sara sila o sa impeachment na sila, sa ganung paraan makita rin ng lahat kung sino pa talaga yung kakampihan nila. Yung iba kasi dito, pag malapit ang eleksyon, saka na bumabaliktad, kikiramdam, pero hindi dapat gano'n kasi nangyayari na parang ginagamit mo na yung isang tao. Tingin mo na malakas pa doon, kaya pagdating naman na humina, lumilipat ka naman. So, hindi dapat gano'n sa atin. Ito yung prinsipyo na may panindigan talaga. Pasalamat din tayo na marunong na ang sambayan ng Pilipino ngayon. Hindi kagaya dati, bubulahin mo lang, bigyan mo lang ng ilang kilong bigas, ilang sardinas, ibubuto ka na. Pero ngayon, iba na. Tatanggapin nila yung mga binibigay mo kasi alam din ng mga tao yun na galing din sa kawan ng bayan yun. Hindi kagaya dati, kaya-kaya ito, ngayon, iba na. Pero kung sa tingin mo na gusto mo pang manatili dun sa posisyon mo, isip-isip ka na. Halimbawa ngayon, may pagkakamali ka na ginawa ngayon, tapos sisiraan mo pa rin sisirain si VP Sara. Paano ngayon? Saan ka napupulutin? Pagdating ng 2020, pag nakaupo si Sara, yan ang tao ng paniningil. So, yan may iwasan yun. So, siguro dito, ang tao naman, madali naman magpatawad. Ito ka lang. Aminin mo pagkakamali mo, madali naman magpatawad. So, baka mapatawad ka. Sumuporta ka na lang sa ganun paraan. Manatili ka pa sa kinatayuan mo. Aminin naman natin, hindi ngayon. Talagang, malakas ang ni Sara ngayon. Malakas ang suporta niya ngayon. Sa Senado at sa Kongreso, siguro, mag-isip-isip na rin. Saan sila kakampi. Parang naman, nakapamili tayo ng maayos. Na rin, re-record na rin natin yung mga karapat-dapat. Para naman hindi tayo mapapama kasi pag sa oras ng kampanya, makabigay na napakaganda ng mga pangako. Pagdating mga nakaupo, wala na rin. Sa atin naman dito is kahit sino nakaupo dyan, basta tapat lang sa bayan at saka una-una, safety at saka sa mga natin sa mga bibilihin naman kasi tayong mga mahirap na napiktuhan. So sa atin dito is naman at reaction bilang simpleng mga wayan. Maraming salamat, buhay po tayong lahat. God bless.